the basic po, we will be having our lovely admins. We have Miss Jessica, Diane, Jessica, and Miss Jenny to present the basic Excel. So are you guys ready? Miss Jenny, Miss Jessica? Yes, we're born ready. That's great. Okay, so yeah, let's kick it. All right, so I'm gonna share my screen. Let me know if my screen is visible now. Is it visible? Started sharing. Yes, Yes. visible now. All right, so yeah, before we start, just wanted to introduce myself. I am Jessica, one of the hiring manager of Bain Philippines, and together with me is Miss Jenny and also Miss Hannah. So yeah, we're gonna start with the basic MS Excel training. So, ano nga ba yung Excel? So, itackle muna natin kung ano yung Excel. Overview muna tayo sa Excel. So, yung Excel is, of course, yan yung pinaka-most common use na MS tools. Like, even kung ano man yung niches mo, anong profession mo, ginagamit natin siya sa Excel. So, ang Excel kasi ginagamit siya not lang sa numbers, but you can use it like sa pag-create mo ng report, like reporting, numbering, even like a simple name, lahat drop down tables, you can do that sa loob ng Excel. And then, so yun, ngayon, matatakal natin is from basic to advanced. So, madidiscuss natin yung paano nga ba yung mga numbering, basic formulas, and then yung mga, paano nga ba yung mga proper text format, text function, something like that. And also for the basic, yun na nga, yung mga pang-basic talaga, pang mga intermediate like pivot, VLOOKUP, something like that. So, right now, i-discuss muna natin yung overview muna sa Excel, kung ano yung makikita nyo sa loob ng Excel. Yeah, some of you maybe consider that this is really basic, but yeah, as for the topic itself, we are gonna tackle the Excel basic. So we can, pwede natin siyang i-title as Mastering the Basic. Okay? So ano nga ba yung nasa loob ng Excel? So ito yung title bar, course title bar, tapos, ito yung tab, yung mga file, home, yung mga nasa taas nitong sa face ng Excel natin. Yan yung mga tab. And then, meron din tayong, of course, yung toolbar dito na ito yung makikita natin. Kung if you can open your Excel then that's good para lang din sabay-sabay din tayo. Mas okay din kasi may visualization, may visualization tayo, not lang sa presentation na pinapakita ko, but also on your own din. And then next one is, of course, itong mga ribbons. Itong mga ribbons na to, yan yung mga sa mga font, yung mga later on, itong kung makikita nyo may conditional formatting. Ito yung mga ribbons na tinatawag natin. Marami din siyang function. Like itong mga font, yan, normally use na natin siya even sa MS Word, right? Tapos, and then next, ito yung mga itong formula bar. So, dito, yan, from the word itself, formula bar, dyan natin nilalagay yung mga formula, like, ano nga ba yung mga basic formula? Sum, subtraction, average, multiplication, division, yun yung mga basic formula din. And then ito, yung mga, kung makikita nyo sa Excel, yung mga A, B, C, yan yung tinatawag natin na column. Right? And then next, ito, yung mga free cell, yan, yung mga bakante, yung mga walang line, yan yung cell natin. Diyan, yun dun tayo nagtatype, diba? Yun yung cell. And then next, yung kung makikita nyo naman dito sa left, yun yung mga numbers, yun naman yung row. Right? So, yan, okay naman na tayo sa feature ng Excel. So, dito naman tayo, punta naman tayo sa shortcuts. So, shortcuts, meron nga tayong mga formula like yung mga maybe some of you know na yung mga shortcuts like from Control A to Control Z, right? So, dito, ipapakita lang natin yung common keyboard shortcuts. So, of course, Control C for the copy, Control C, cut, Control V, paste, Control S, save, and then F12 sa save as. So, yeah, somehow save as, of course, we all know save as if meron na tayong existing file, isi-save as na lang natin siya from the word itself, save as, magkakaroon tayo ng duplicate or other copy. So ito control and arrow. So sige, mas okay siguro kung ipapakita natin. Like meron din tayo dito. So ito, visible po yung Excel sheet.
Yes po. Okay, thank you. Alright, so eto, meron tayo dito yung mga text natin. Alright, so yan, gawin natin siya isa-isa. Like, okay na naman to, common na naman yung Control C, Control X, yan. Tapos, paste. Paste natin, di ba? Control X na natin. Paste naman natin siya. Pero halimbawa, dito kasi sa Control V, meron naman kasing mga meron din tayong mostly use yung, 'di ba? Aside from Control V, pwede rin natin siyang i-paste value at saka yung paste format. So, halimbawa, 'di ba, kapag ito kinapin natin siya tapos i-control V natin, yan, ganyan yung lalabas kasama na yung format niya. Pero kung i-paste value lang natin siya, like Alt ESV, yan, ganun din siya. Okay, ayan lang yung nakalabas, yung mismong text niya lang. Right? Like, ito kanina, ito yung kinapi natin, tapos pinaste natin siya, Control V, kasama yung mismong format niya, and then kapag naman yung gusto lang natin is yung mismong word lang niya, i-alt ESV lang natin siya or face value. Yun lang talagang mismong value niya. And then yung next naman, itong control arrow, like halimbawa, ayun, pupunta ka lang sa dulo, control arrow mo lang, instead na i-drag down mo lang siya, papunta siya dito sa dulo, i-control arrow mo na lang. Tapos yung next naman, halimbawa, we want to copy this, yung lahat ng format na to. So of course, aside from i-highlight mo siya isa-isa, 'di ba usually some of minsan ng mga normally pa lang natin starting pa lang sa Excel like manually talaga kinakopy natin siya ng ganyan. So instead and then saka natin siya ikakopy. But then we can do naman na yung from this top control shift arrow mo na lang, right? So ayun, meron din pa tayong ito pa yung other some Excel keyboard shortcuts. So, ito, hindi ito yung lahat kasi 'di ba meron tayong from Control A hanggang Control Z. But then, itong ipapakita namin is yung commonly used lang. So, yan, Control N. Oh, we can do that, Control N, para lang makapag-open tayo. And then, Control O, no. Control N is makapag-open tayo ng new document. Alright, and then kapag Control O naman, yan yung open. Tapos, next is, ito, yung Control W, para lang din sa ayan, ng spreadsheet. Tapos, I'm sorry. So, Control S, yun na nga, na-discuss na natin, just to save. Tapos, Control P, yan, yung print. You can do that din naman on your end. If you wanted to print it, yan, mapiprint nyo siya. Like, even if it is naka-Excel file siya, mapiprint nyo naman siya if naka-Word, ganyan. Tapos, and then, itong Control C, nagawa na natin. Control V, same. And then, itong Control Z, yung usual din natin ginagamit para undo. Alright, and then yung Control Y naman sa redo. Kasi halimbawa, 'di ba? Halimbawa may gagawin tayo, may tinype tayo dito. Pakita ko lang din kasi minsan may mga nagagawa din tayo na akala natin, usually lang na ginagawa natin is undo-undo lang. But then, sa sobrang pag-undo natin, hindi pala yun yung i-undo natin. So, aside from Control Z, pwede naman natin siyang ibalik. Like, halimbawa, hindi pala to yung dapat na ialisin natin kasi dapat pala, hindi yan, like different cell. So, i-control Y nyo na lang. O yan, ibalik na lang din natin. Kasi for example, nag-control Z ka, control Z ka ulit. So ang magiging next na action nun, yung ginawa mo before yung dinilit mo. Ang gusto mo namang mangyari is ibalik yung inando mo. So you can use control Y naman to redo. And then next, ito na nga yung page down, page up. Tapos, if you want din po, you can take a snip din naman. And then, if medyo mabilis or what, you can message me. You can message po sa Q&A para lang din po if you do have any questions. And then, itong Control H, so yan, find or replace. For example, mag-sample tayo dito. Halimbawa, mag-Control H kasi, so for replacement. So, halimbawa, mag-type tayo dito ng, ano ba lang, itong si Carol. Marami tayong Carol dito.
For example, marami tayong Carol. Carol, puro Carol yan. Ayan. Then, gusto natin, hindi pala siya Carol. Carla pala siya. So, ang gagawin natin, instead na isa-isahin natin siya, pwede naman natin siyang i-control H, tapos i-find mo lang yung Carol, tapos palitan mo lang siya ng Carla. Carla. Sorry. Ayan, Carla. Tapos, i-replace all na lang natin sa. Yan, lahat na nung naka-Carol, mapapalitan na siya ng Carla. Ayan. Then, yun yung sa control H. Ifa-find niya, tapos i-replace niya. Ano pa to? Control G, yan, para lang din sa dialog box. Control B naman, like, yun nga, ibobold natin siya. Tapos, control U, underline, I, para sa italic. And then, next is, ayun, control, ato yung alt F4 para ma-quit na yung Excel. Ito yung sinasabi natin kanina na sa paste value. Like meron tayong paste value, paste formula after copying, tapos copy formula, yung alt EST. Kasi ano, halimbawa may ano siya, may nga, ito 'di ba? Meron siyang format, naka-format siya. So, yun, para ano, alt EST na lang din natin para same format lang din siya. Yan. Ganyan. Pero yun lang din, kapag same na same lang din naman yung ikakopy nyo, you can use naman na control V. But then if may format, kung values lang yung mismong values, you can use either Alt EST or Alt ESV. Then, go back na tayo. Dito. Ito lang, yung ano lang naman siya. Panapakita lang dito yung mga symbols. Like ito, yung most common natin, asterisk for multiplication. Ito for division, for addition, for subtraction rather. And then, yung comparison, di ba? Ano ba yung comparison? Yan yung mga greater than, less than, greater than equals, less than equals, tapos not equal. So itong mga to, ginagamit natin siya for example, meron tayong formula na, but then itong mga greater than, common siya sa conditional formatting. Later on, mag-conditional formatting tayo. And then, ito lang din, yung mga exponential, tapos, di ba, meron tayong mga PEMDAS. Yan, magkakaroon tayo ng iba't ibang formula na. Like, 'di ba sa isa kasi meron tayong mga complex formula. So, magkakaroon tayo ng double formula like for example, pagsasama natin yung if at saka count, later on pa 'yon sa mga banda-banda diyan. So, ngayon nandito pa lang tayo sa introduction. And then, ito, ano lang din, parang pinakita na lang din natin siya kanina, like yung mga cell reference. Ito na ngayon, ito yung, ayan, yung mga cell reference. Tapos yung operational signs, yung, yung mga plus, subtraction, division. And then yung function, ito na ngayon, yung mga formulas. And then, ayan, yung mga numbers, arrays, ito na ngayon yung mga arrays. So, meron tayo dito mga activities. Pwede namin siyang i-share sa inyo para like ma-view nyo din siya. Hold on. I-share ko po siya sa chat box para may visualization tayo lahat. Wait lang po. Okay, sige yun. I'm not sure if na-send ko po siya. May na-receive po kayo sa message. Jen, can you send it? I'm not sure if na-send ko siya. Dun sa chat box. Para lang din mas may ma-practice sila on their end. Itong Kasi file na to. yung Excel. Naka-file kasi tayo eh. Hmm. Nas- Sige. Nasend ko na siya. I'm not sure if nag-send siya sa akin. Loading pa eh. Ano, pa-resend na lang din. Thank you. So, ayun.
dito na tayo sa, ito, yung mga year, month, day, now, are. So, from the word itself, yung year, makikita natin siya sa year, pero mas better kung magkakaroon tayo nitong practicing na din. Ito, yan. So, ito, di ba, ito lang yung given. Like, ito. Yan lang. Or ito, okay na din tong date na to or itong month na to. Tapos, kukunin lang natin yung year. So, we can simply put na yung year. Tapos, yan, ito. Yan. Mag-generate na siya ng year niya. Tapos, halimbawa, for example, month naman yung kukuhanin natin. So, yan. Kukunin, instead na we will input it manually, you can use yung formula naman ng year, month. So, 7 siya kasi, di ba, July. July is the 7th of the month. Tapos, day, ayan, day niya, ito, yan, 18th of July. And then yung current time or yung ngayon, yung time ngayon, ayan, anong oras na 5 nakaano na rin siya kasi current time and date. 'Di ba? Nilagay ko lang is now. So today yan, January 6, 3:06 na. Tapos yan yung hour, for example, hour neto. Yan, hour neto. 'Di ba? 15 is military time. So 3 p.m. na. 3 p.m. na and then 15 naman is yung military time. And then yung weekdays or yung weekdays, 'di ba Monday siya. So pang ilan siya? Monday is pang second Monday siya ng July. Then today, yan, today, today, yung date lang today, January 6, 2024. Ayan. So, kumusta? Are we all good pa po ba? Medyo mabilis or okay naman? Medyo ano naman tayo? May na may na-gets naman po ba or this is really basic? So ito, I think okay na tayo dito sa sa year, month, day, now, or weekday and today. So punta naman tayo dito sa conditional formatting. So, itong conditional formatting, ginagamit natin siya from the word itself, conditional, like for reporting, analyzation, ganyan. Halimbawa, mayroon tayong specific na details na kailangang alamin. For example, sa mga different profession, like for example, sa mga teachers na lang. 'Di ba halimbawa, di-determine natin if pass or fail. So, instead na, halimbawa, meron tayong margin, passing grade is 75, but then we do have like hundreds of students. Like, if instead na mamanualin natin siya to determine na pass or fail, pwede tayong gumawa ng conditional formatting. Okay? So, marami ding function tong conditional formatting eh. We can do the greater than, less than, pero ang most common talaga dito is yung magge-generate tayo magmamanage tayo ng rule, which is yun nga, we can determine if it is pass or fail. And then the other one is itong duplicate. So, pakita muna natin yung meron tayo ditong sample. So dito, ang sample dito sa conditional formatting, ang criteria natin is i-highlight natin siya ng red ng green if siya ay less than 100. Kapag greater than or equal 100 naman ay red siya. Okay? So ito yung mga details natin, 'di ba? Ito, so supposed to be this one is this one is green, this one is red. Green, what red ulit. So instead na ima-manually natin siyang i-highlight, we can do naman yung conditional formatting. So paano nga ba 'yon? So dito, ito, yung sa ribbon natin, we can use this conditional formatting and then manage rule tayo. And then dito sa tab na to,
dito, magkakaroon tayo ng new rule. New rule, tapos format only cell that contains. Ayan, kasi 'di ba, pipiliin lang natin dito. Gagawa tayo ng sarili nating rule. 'Di ba anong sabi niya dito sa green? Less than 100 siya. So dito sa tab na to, yung cell value, hanapin natin yung less than and then maglagay tayo dito ng 100. Sa format, ano ang gusto niyang format? 'Di ba ang gusto niya, hold on. Ayan, gusto niyang format, i-fill natin sa ng green. So, ito yung green. Tapos, dun sa font niya, i-bold na lang din natin sa para kita. Ayan. And then, yung next niya is greater than or equal sa 100. And then, red naman siya. So, mag-ano na lang din tayo. Okay lang natin to. And then, additional tayo ng rule. Same thing, font on, format only cell that contains. And then, greater than or equal 100. And yung format niya, ang fill niya is red. Yung font niya, i-bold na lang din natin para mas kita. Okay? And then, another okay. Yan, apply na natin siya. Ayan, okay na ano na natin siya. Like, na-determine na natin kung alin ba yung less than, alin yung greater than. Instead of ima-manually natin siya. So, halimbawa, doon naman tayo sa duplicate, mag-create tayo dito. Like, duplicate natin ito. Si D. Yan. Duplicate natin siya. So, i-highlight natin siya. Back tayo sa conditional formatting. Tapos, i-highlight natin yung duplicates. So, kayo, depende naman kung ano yung gusto nating color. Ayan. Pwede naman yung red. Tapos, yan, for duplicate na siya. Pwede rin nyo naman siyang i-custom. Depende sa kung anong gusto nyong feel, color, borders, nasa sa inyo yan. Pero ako, yung ano ka lang, yung red talaga, para kitang-kita ko talaga siya kung alin yung duplicate. So, ayan, no, ano na natin siya, nalaman na natin kung alin yung duplicate. Commonly used yung duplicate sa mga reportings, like for example, ito palang specific VA na to, specific client na to is naging existing client na natin siya, but then gusto niyang mag-reapply or something, ganyan, para lang din malaman natin kung may record na tayo. Kung may record na tayo. Kasi, di ba, instead naman na, halimbawa, i-control F pa natin siya, ipa-find pa natin siya para lang malaman kung nandyan na ba siya, di ba? We can use na lang din yung duplicates para pag-enter pa lang natin, ay, okay na pala to, na meron na pala akong record nito. So, ayun, ano pang, meron po ba kayong questions? Or, ayun, nandito na pala, nandito na yung file. Na-view niyo na po ba yung file? Nakita ko na siya dito sa chat box eh. Mas okay kasi kung ma-open niyo siya para makapag-sample din kayo. And then, if you do have questions, pa-message na lang din po. Ayan. Tapos ito, sige, mukhang okay naman na tayo sa conditional formatting. Next na tayo dito sa upper, lower, and proper. Ano nga ba tong upper, lower, and proper na to? Ito yung basic text functions. Kasi, for example, meron tayong mga names. Diba yung minsan, yung mga nare-receive natin na report, lahat siya caps, pero ang gusto natin, naka-proper. Tapos meron naman tayong minsan, naka-proper siya, pero ang gusto naman natin is lahat naka-caps. So, instead na i-manually type natin siya, we can do naman yung, may formula din naman dyan, basic text function. So, eto, may sample din tayo. Since nasa chat box na po, you can do naman din on your end for practice lang din. So, dito, ang hanap natin is yung lowercase. Instead of typing it manually, we can use din naman yung lower. Yan, lower, and then yung cell na kailangan nating i-lower. Ayan. Tapos, yan, lahat na siya naka-lower. And then, instead of like, you will do the same thing, you will enter yung same formula, ang gusto lang din naman natin sa lahat ng to is yung naka-lower siya. So, instead of that, you can just do, you can drag na lang din naman yan para isahang formula na lang. And yung next is yung upper. So, ito, naka-upper na siya.
So, ang gagawin na lang natin, ito na lang yung gawin nating sample. Like, ito, i-upper natin siya. So, yan, upper. Then, itong lower na to, ano mo na lang siya, drag na lang. Or else, for example, ang given sa atin is upper. Like, gusto ulit natin siyang i-upper. Instead na i-type natin ng upper, i-equals na lang natin siya since yun lang, yun at yun lang din naman. Bawa yun, ganyan, parang gusto lang din natin siyang i-copy, ganyan. You can use equals na lang din. Ito yung ginamit ko kasi same lang din naman siya. But then, ang topic kasi natin dito is yung upper and lower. So, this is the right format. You can use upper and then yung cell. And then if lower, lower case and then yung cell na gusto nyong lower case. And yung last one is yung proper. 'Di ba? Yung given natin is ito. Given natin is lahat naka-caps. Pero ang gusto naman natin is naka-proper siya. So, yan, proper. Ay, no. Sorry, it's not price. It should be proper. Then, itong cell na to. Yan. Ayan. So, ayan, naka-proper na siya. So, itong left, I think kay Jenny na to. Pero sige, mag-add na lang din ako. 'Di ba? Minsan, halimbawa, sa lahat ng report natin, meron tayong file na halimbawa 1 to 100, ganyan. Add ko na lang din, of course, yung numbering instead of mag-add kayo like 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. You can do this one. Pero halimbawa naman, magna-number kayo like meron tayong, for example, yan, meron tayong mga wait, dito na lang tayo sa kabila. Meron tayong mga baka-bakante. Like, hold on. Saan na yun? Ito. Sige, ito na lang. Halimbawa, ito. I-ano natin siya. Mag, magna-numbering tayo dito. Pero dito, bakante siya. Like, wala to, wala din ito. Pero gusto natin siyang lagyan ng number. Wait lang. Wait lang. Gusto, teka lang. Ano ba to? Yan. Tapos copy na lang din natin. Yan, ito. Mag-delete tayo. Ay, wait lang. Nangyari. Robert Alan. Bob. Ayan, delete natin yan. Delete natin to. Tapos to. Tapos magke-create tayo ng number. Ganyan, numbering dyan. So, di ba yung kanina, ang ginagawa natin para maglagay tayo ng numbering is yan. Eh, paano, ang gusto lang din naman natin na number, na magkaroon lang ng number is itong mga may laman dito. So, hindi to pwede. Hindi pwede yung drag-drag lang natin. So, dito magkakaroon tayo ng complex formula. Papasok na dito yung if at saka count all. Count all, count A. Mapapakita ko lang yung mismong yung overview lang kasi para mas matakil later on i-discuss ni Jen yung ano ba yung if, error, count A. Pero dito lang since kasamahan na din naman kasi siya ng numbering, ipapakita ko lang yung mismong kung ano yung pwedeng i-formula natin dito. Instead na magma-manually type tayo dito ng 1, 2, 3, tapos 4 instead na ganyan. Pwede natin siyang i-formula na lang. Dito, yun nga, if, tapos, ano nga to, ito, tapos kung vacant siya, tapos magka-count, count, count, count A, tapos, ito, F4 pala, F4 para ilock natin yung cell.
Yan na yung pinaka-numbering natin. Di na natin siya manually. Pinormula lang natin siya ng if at saka count A. Ito, if you want to snip po, pwede rin para matry nyo din po sa end nyo. Ayun. Then, yun lang po sa part ko. And yung, ito, yung yung left, right, mid, concatenate, and then, we'll tackle na yan ni Jen. So, yeah, Jen, take it over na. Hi everyone, my name is Jenny and itutuloy ko lang yung topic ni Dayan. So, gonna share my screen. Wait. Okay, wait lang po. Okay, so dito na tayo sa wait, sa basic text functions pa rin tayo. So dito tayo sa left. This function displays a specified number of characters from the left-hand side of a piece of text. So ito yung formula niya, equals left, and then regional text, number of characters required. So pagka in-apply natin siya dito, nilagyan ko na siya, pero pwede rin natin i-try ito sa kabila. So, left, kunin natin tong number. Tapos, kung ilan yung number na gusto nating kunin dito sa customer number na to. Kasi sabi niya dito, yung customer number, ito yung customer number niya, and then yung first 3-digit number, yun yung franchise code. So, bawa, kunin natin, halimbawa, 5 digits. So, lalabas din yung 1, 2, 3, 4, 4. So, dito, ang nilagay natin, 3 digits lang. So, 1, 2, 3 lang yung lumabas. So, pwede din natin siya ulitin. Gamitin natin siya ulit. 6 numbers. Yan, lalabas pa rin yung 6 numbers. So, yun yung purpose nitong formula na to. Pero, kinukuha niya yung number from left. So, kung nakaharap kayo sa computer nyo, yung left hand nyo, from there, doon yung pagkuha ng number, ng formula. So, sa pang try, pwede nyo makikita nyo dun sa sinend namin, pwede nyo itry mismo para at least matry nyo lang din yung numbers na pinapakita namin dito. So, pag halimbawa 2 lang, yon 1, 4 lang yung kukunin ng formula. So, next is yung right naman. So, sa right, ganun din naman yung purpose niya. So, from right na right hand nyo, makikita nyo doon, bawa ito. Tapos, kunin natin, bawa 5 lang. So, yung Jones, dahil 5 characters yun, 1, 2, 3, 4, 5, 5 letters. So, Jones lang yung kinuha niya. So, next, formula din ay right. So, click natin pa, and then, bawa, kunin natin is 5 ulit. Yung Smith naman yung makukuha. Pagka ginawa natin yun dito sa kabila, and 5 din, yung Liam's lang kasi 5 characters lang yung kunin ng formula. So, yun naman yung right. So, yung isa left, and then right. Itong naman kasunod is yung mid. So, yung mid naman, ang kukunin niya, eto siya. Ito yung formula niya. So, you can see, meron na dito, and then meron din dun sa presentation namin. So, itong mid, yung function nito is yung picks out a piece of text from the middle of a text entry. So, ito yung formula niya, mid. So, original text, ito yung original text natin. Start position. So, ito yung sundin natin, 1. And then, how many characters? 3. So, lalabas yan, yung ABC lang. Next, if ang gamitin natin na formula ay ito, and then 2, yung start position, and then ilang characters? 3. So, B, C, D yung kukunin niya. So, yung start position, kung mapapansin nyo, A, B, C, D, E, F, ang start position niya is yung letter A. So, dito tayo magka-count.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, as you can see, doon din siya nag-start. A, B, C, dahil 1 and then 3 characters, yun yung kinuha niyang letters. And then dito sa pangalawa, yung start position niya is 2. So, nag-start siya sa B and then 3 characters ulit, B, C, D. So, if we try naman ulit yung itong kasunod dito, and then yung start position niya ay 5 and 2 characters daw. So, ED. So, yung letter E, yun yung fifth. And then, 2 characters. So, E and D yung kinuha nung formula. So, if we try here, yan. And then, kung ilang numbers yung gusto natin, halimbawa, start position niya is 3. And then, kunin natin is ilang characters, halimbawa 5. So, C, 100, nakuha niya yung dash kasi number 3 yung ginamit natin and then 5 characters. So, ganun lang siya if gusto niyo gamitin yung mid, left, and right. Actually, usable din siya sa mga what do you call this? Mga letters na magkakasama and yung kukunin mo lang ay may specific number or letters ka lang na kukunin. So, to, pagka halimbawa 2 lang, number 2, and then 6. So, yun. B, C. So, doon din siya nag-start. So, ganun lang yung usage nitong mid, left, and right. So, next naman is yung concatenate. May mga questions ba? So, what does it do? So, this function joins separate pieces of text into one item. So, ito yung mga katulad nitong example dito. So, up to 30 pieces daw of text can be joined. So, kita nyo naman dito. Per cell, ito siya, meron siyang letters dito, names siya, and then, pag i-concatenate natin siya, pagsasama-samahin natin siya. So, yung concatenate, sorry. Mali. Ay, meron. Hindi pala. So, ito, kunin natin to, and then, text 1, text 2, text 3, up to 30 siya. So, pagka, ay, wait, sorry. Wait. Yeah, wait. Ayan, text 1, ayan. Lahat lumalabas pa rin. Ay, okay, sorry, mali pala yung gawa. Sorry. Nabura kanina yung sinulat ko. So, ito. Ayan. So, pag concatenate, magkakadikit-dikit silang dalawa dito. Silang tatlo here dito sa formula na to. Pero, pwede mo siyang gamitan nitong katulad nito, ampersand. Pwede siyang maging ito. And then, lagyan mo siya nito. And then, ito. Kapag gusto mo lang siyang i-add na may ganito. Kasi dito, dikit-dikit siya. So, yung end or ampersand, pwede siya dito. Yan. Kakaroon siya nung end dun sa pagitan ng mga text. Pero, pwede mo rin siyang gamitin na katulad nito. Ito. And then, gusto mo siya ng may space pa rin siya kahit isa lang. So, ito siya. And then, so, yan. May mga spaces siya. So, yung mga gusto mong ilagay sa pagitan ng mga
names niya, pwede naman siya dito. Yan. Bawa gusto mo itong, ano, so may, ano siya. So, yung mga gusto mong ilagay, pwede siya dito sa pagitan. So, yun yung concatenate. Pagsasama-samahin niya yung mga halimbawa, gusto mo ito. Yan. Ano ba yan? So, yan. So, sa gitna niya, meron siyang dash. Yun. Next naman ay itong text join. So, yung text join, parang same din siya nitong concatenate. Pero, wait, bakit concatenated din siya? Pero yung ano niya is, ano ba, ito, text join, yung pinagkaiba niya, una pa lang, pwede mo na siyang ilagay na ito. Kailangan meron siyang space. And then, ito, ignore empty cell or pwede mo siyang include. So, dito naman, wala naman siyang empty. Pwede natin itong gamitin through. And then, ito. Ayun. Yung same lang siya, pagsasama-sama niya. Pero dun pa lang sa uh, first part ng formula, makikita niyo na nanilagyan ko na siya dito ng space. Para meron siyang spacing na isa lang. Pwede din kahit ito. I think pwede. So, yun yung purpose niya. Next ay ayan. So, pwedeng yung gamitin tong text join and itong concatenate. Tapos, papalitan nyo lang din yung nandito. Yeah. Ganyan. So, ikuwit siya. So, di ba? Madali lang siya pagsama-samahin. So, pagka gusto nyo naman na space lang, si Alam, William, and Jones. Ayan. So, karoon na lang siya ng space. So, yun yung purpose niya para i-combine niya yung mga magkakahiwalay sa cell. So, ang next naman natin ay yung trim. So, yung trim naman, yung function nito, nire-remove niya yung mga spaces dun sa text. Halimbawa, ito, wala siyang space. So, lagyan natin siya ng space lang. Itong A, B, C, D. Yung spaces niya kasi dito, before and after the text will be removed completely. Pero yung mga multiple spaces within the text, i-trim niya lang ng single space. So, try natin. Ayan. Tapos ito yung text na trim natin. So, okay. Bakit dalawa? Tapos, ayan. Katulad nitong kay Alan Jones, yung nangyari sa kanya, nagkaroon pa rin siya ng space, pero isa na lang kasi dito malayo siya. So, yun. Yung tinatanggal niya, yung single space lang. Ayan. Magiging single space na lang siya. I-remove niya completely yung space. Okay. Next natin ay ayan, ito yung trim. So, ganito yung example namin. Original text, tapos ito yung na-trim na text niya. Next natin ay ito. Yan. Itong sum. Yan. Yung sum, average, sum if, and average if naman. So, yung sum, alam naman na siguro natin to. Yung this function, i-add niya yung selected cell. Ito yung sample namin sa basic math function. Ito, ito siya yung sum. Pwede din sa keyboard mo siya i-try. Pero yung ginagawa ko kasi pagka may mga horizontal na ganito and then vertical, kiniklik ko lang yung alt and then yung, sorry, alt and so, yung, eto, pagka-click mo siya, alt, tapos sum at saka equals. Pwede nyo siya i-try ngayon. Pag click nyo siya, automatic magsasum siya dito. Tapos, ito, ganun din. Click nyo lang yung, sorry, yung alt, then yung
etong shortcut na to. Giging ganun na yung ano niya. So, yun yung purpose nung sum. I-add niya tong mga to. Pero ganun din sa single cell. Halimbawa, ito, yung next niya. So, hindi sila magkakatapat. So, click mo siya and then, yan, medyo malalapit pala. Ayan, 600 pa rin siya. Click mo lang siya, sum, and then mag-a-add na siya. Then, itong multiple range, pwede din siya dito, sum. Ito, and then ito. Yan. Nag-add na siya ng kanya 2,100. Then, yung function naman, ganun din. Sum mo lang siya lahat dito. Parehas lang din siya ma-add sila lahat. Pare-parehas. So, basic yung sum. Pero yung average, ganun din. So, ano ba yung ginagawa ng average? Katulad din nung sa sum, automatic ginagawa niya ng average yung mga list of numbers. So, if the cell is blank or contains text, the cell will not be used in the average calculation. And if the cell contains zero, the cell will be included in the average calculation. So, ligyan natin siya ng example here. So, pagka-average, ito, average niya yung temperature. So, yung average niya is 29, and then ito, 2. So, nakalagay dito, pag 0 daw, i-include nila yung 0 dun sa average calculation. So, if dito sa kabila, ginawan din natin siya ng average para ma-compare natin. Yung Tuesday, blanco lang siya. So, ang nakalagay dito, if the cell is blank or contains na may text, so yung kasunod kasi may text dito. So, hindi siya kasama dun sa calculation. So, kung nakita nyo, naging 28 na siya, and then dito sa kabila, since average ulit, and then may, this one, may blanco, hindi siya kasama dun sa kapag compute ng average ng Monday to Sunday. And then, next is yung may text naman. So, pagka blanco and may text, hindi siya kasama. Pero pag 0, kasama siya sa calculation ng average. So, try natin ulit. Average. Ito, Monday to Sunday. Yan. So, excuse me. So, as you can see, itong second and third, 28.66 yung nakuhang sagot sa kanya. Next, ito, 2.3. So, dahil hindi nga, dahil kasama nga, dahil hindi nga to kasama itong may text and blanco, kaparehas lang sila ng average. Itong kabila, dito sa first one, hindi siya included yung 0. So, yun yung purpose ng average. Next naman natin is yung sum if. So, ito yung function na to, meron siyang value of items na minamatch siya dun sa criteria na sinet natin or ng user. So, ang formula niya, sum if, range of things to be examined, then yung criteria to be matched, and then range of values to total. So, gamitin muna natin yung sum if, walang letter S. So, dito, we have item, class, quantity, unit, amount, and total amount. So, dito, ito yung battery. Meron tayong tatlo yata dito. Battery, part, and service. Meron na siyang answer kasi ginawa ko na siya kanina. Pero, natin, total amount of batteries bought. So, ang hinahanap is yung battery and yung total amount na nabili na battery. So, dito, meron tayong dalawa. So, ito. And then, if we can check manually. So, yan. 4 siya. So, try natin. If, so, wait lang. Wala bang mga questions dyan? Sarap. Yan. So, ito yung sum if natin. So, pakita ko na lang dito para mas madali nyo mainap. Yung F 70, so ito yung F. So, ito yung amount na hinahanap natin. And then, ito yung, yan, ito yung sum range. So, ito yung i-add
niya. I-add nung formula, itong 2, 4, since ito rin yung total amount. And then, yung criteria natin is yung battery. So, dito natin siya hanapin sa item. And then, ito yung text na hanapin ng formula. So, battery, pag nakita niya tong battery, automatic, kukunin niya yung amount and then magiging 2,4 siya. Next naman, ganun din. Niba ko lang siya kasi parts naman or part yung hinahanap. So, meron tayong 1, 2, 3. So, may tatlo tayong part dito. Wait lang. Part. So, yun. Ang total niya, 13,625. So, kung ayaw naman natin na i-manual itong part na to, so, pwede rin siya dito. Ayan, ito yung service. Nilagay ko lang siya. Tinype ko lang siya dito. And then, ayun, nakuha na niya yung total amount or yung sum nitong services natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 services. And then, pagka sinek natin siya manually, 35,500. Okay, and yan. Ito naman, dito, pwede na natin gamitin yung sum ifs. Bakit? Kasi dalawa na yung hinahanap natin dito. So, pagka sum ifs, since may letter S siya, pwede nating dagdagan yung criteria para mahanap natin specifically, halimbawa, katulad nito, how much class A batteries were brought? So, di ba meron tayong item, meron tayong class, quantity, unit, amount, and total amount. Hahanapin natin yung class A and class B. So, dito yung tanong, class A na battery. Ayun. So, yun ulit, itong total amount natin. Tama. Itong total amount, ito yung i-add niya ulit. Pag nakita niya yung battery and then yung class A na hinahanap natin. So, ayan. Ito ulit yung amount niya, yung F, 70 to 78. And then, yung isang criteria natin is yung letter A. So, hahanapin niya yung letter A dito. So, from C70 is C78, hanapin niya yung letter A. And then, yung B, hahanapin naman niya is yung battery. So, ang magiging total niya is 2,4 kasi sa battery, meron nga lang tayong class A and then isa lang siya sa 2,400. So, pwede din natin i-try pagka, ito, wait, battery. Like, class B naman na battery. Meron bang B? Ayan. So, pagka letter B, pwede is, then, ito yung amount, and then ito yung isa nating criteria, B. So, lalagay natin letter B kasi yung class B naman yung hahanapin natin. And then yung battery ulit. So, ayan. Yan. 2,000 kasi 2,000 din yung amount ng class B. So, next naman is how much class B parts were bought. So, yung hinahanap naman natin dito ay yung class B na part. So, meron tayong 1, 2, 3 na part here. So, hahanapin niya is yung letter B. So, you can see, ganun din, total amount. Ito yung sum range niya. And then, ito yung C70, 78, B, and then yung part yung hahanapin niya. So, yun. Dun sa binigay namin na file, pwede nyo i-try para makita nyo yung ginagawa natin dito. For actual na ginagawa. So, ayun. Next natin, yung average if. Ganun din siya. Pagka, medyo mali yata ito yung dito. Pero itama lang natin. If kasi ito eh. Sorry. So, ito naman, yung average if dito. Yan. Yung function naman nito, this function computes the average of the numbers in a range that meet the supplied criteria. So, ito siya. Wait, lagyan natin. Para magamit natin later. So, gamitin natin yung average if meron siyang isang criteria. So, average number of batteries bought. So, dito naman tayo sa quantity. So, kanina dito tayo sa total amount. So, dito tayo sa quantity.
Um, ang hahanapin naman nung battery is ito dito. Kung ilang battery yung nandito. So, wait lang. Parang mali. Yung average pala to. So, as you can see, we have 2 and then 80. So, yung average ng dalawang 80 is 80 pa din. So, 80 yung nakuhang sagot. Next naman is yung average number of parts. So, yung parts naman yung hahanapin niya. Wait, para mali yung formula. 103. Pero feeling ko wala naman siyang. So, ayan, 108. Kasi yung part, we have 25, 50, and 250. So, naka-round na siya. As you can see here, 108.33 siya dito sa baba. So, feeling ko naka-round siya. Tignan natin. Hindi siya gumagana. Sorry. So, ayun, 108 yung nakuha niyang, yan. Okay. Yan. 108.33. So, yung average, if, katulad lang din siya ng sum if, isang criteria lang yung pwede nating ilagay dito. So, ito, pwede din na gumamit tayo nitong cell. Hindi na katulad nung tinatype dito na part and battery. So, pwede natin gawin itong service and then, ayan, pukompute na rin siya ng kanya. Yun. Next naman, yung katulad din nung nasa taas, mayroon siyang dalawang criteria. Average number of Class A batteries bought. So, ito, ginawa natin ay, wait, Class A. Okay. Since dito, we have battery A and 80, mag-isa lang siya. So, 80 divided 1. Average niya pa rin ay 80 din. So, and, okay. So, yung class B naman yung hanapin natin. So, average is, so, dito tayo. And then, yung criteria natin is, ayan, pwede yung class B, pwede din dito. Ayan. Then, type natin yung D. And also, itong kasunod ay yung sa letter dito sa B and then type natin, sorry na wala ko, part. Part lang natin yung part. 138 yung average ng class B. So, ayan. Ito A. So, ayan. Yan. Naka-ano rin siya, naka-round din siya. 137.5. So, ayan. Yun yung use nung average ifs, and then sum if, and sum ifs. So, wait lang. Check lang ako kung may mga questions. Pero pag may mga questions kayo, pwede naman yan sagutin ni ano. Ni Dayan. Ay, charot. Tapos, yung next natin is yung routes. Pwede tayo bumalik dito. And then, medyo boring pagka hindi nyo tinatry. Pero pagka nandun, binuksan nyo yung file, yun, medyo makikita nyo yung usage talaga nung itong basic Excel. So, we have round, round up, and round down. So, try natin siya dito. So, yung round, may nag-raise ng hand, pero ano ba? I-type nyo na lang po dun sa Q&A. Yun, dami nag-raise. Yun, yung function ng round, ayan, number specified sa decimal places siya. So, try natin siya dito. We have, ito, yan, round. So, ito, round, number to round, and decimal places to use. So, ilang decimal places ba? Halimbawa, ito, round, medyo, sorry, space. Ito, so, hanggang ilang number natin siya. Halimbawa, 2 lang.
So, magra-round siya dun sa 1.47. And then, since 5, so naging 1.48 siya. So, ayan, yung magiging ano siya, nagtigil siya dun sa 7, so lahat siya 1.48, 58, and then 48 siya ulit. Same number pala to. So, palitan natin. So, gawin natin siya. Ayan, 489. So, yun yung round. So, pag round up, na dito. Ayan, to. What does it do? This function rounds a number up to a specified amount of decimal places. So if 0 is used, the number is rounded up to the nearest whole number. So if a negative number of rounding is used, the figures to the left of the decimal point are rounded. So check natin yung round up. So, and then, yan. So, ilagay natin yung hanggang saan siya i-react niya. So, pag-try natin na 2, so ganun din siya. Sorry, yung aso. So, i-try natin na 3. Ayan. Dito siya sa 1, 4, 7, 5, 8, 9, na round siya up to 6. So, pag trinay natin hanggang 4 din. Yan. 5, 9, nag-stop na siya doon sa 5, 8, and na-round siya up to 1.4759. So, yan. Ganyan lang yung round up. So, pag round down, ganun din yung lalagay natin. Round down. Sorry. Eto, and then hanggang ilang decimal places in either. So, lagay natin ng 2. Yan. Down, doon na lang siya nag-stay siya sa 1.47. Yun. So, yun lang yung sa part ko